Kayo ba mga kasama ay naniniwala kayo sa sinasabi nito ni Kuya? Ano pangalan nito? Naniniwala ba kayo na tumaas daw yung survey pabor kung sino nakaupo ngayon? Ulit ng lahat, matapos kumpirmahin ng otoridad na may nahuling drug suspect sa lugar ng palasyo, President Marcos at First Lady Liza Araneta binuking ng ilang netizens. Yes, Steve. Dito ininaghain ng kasong conspiracy for grave coercion at grave threat ang isang kapitan ng barangay laban kina Leyte 4th District Congressman Richard Gomez, Tabango Mayor Bernard Jonathan Remandaba, isang abogado at 10 tauhan ng PNP-CIDG. Ang nasabing kaso ay inihain ng kapitan ng barangay Manlawan sa Tabango Leyte na si Albert Murillia sa pamamagitan ng special power of attorney mula sa totoong complainant. Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka naman sa ating mga video. Ayan, pasalamat muna tayo umabot ang patuloy ng 50,000 new subscribers at sa mga datihan na walang sawang sumusuporta at sumusubabay sa ating channel. Maraming salamat po. Isang like, isang share. O good sa po tayo dyan. Ano bang meron ngayon? Pero bago natin simulan ito, like nyo muna yung video. Para naman maganda. Yung outcome nating mga nilalabas na video. Pag-usapan natin, ano naman yung banat nito ni hindi na pala ito abogado. Abogado. Hindi na pala ito abogado. Na-disbar na pala ito Di mo no. Sabi lang ng ating mga kaibigan. Naku, dati naggaganong ka Yes! As ngayon, hindi na kayo bate. Bakit? Ang tanong! Ano ba meron? Ano ba issue mo? Ang sabi niya dito, pero mamaya, abangan nyo yung video natin. Grabe, no? Yung video natin na yun, sa kagustuhan niya ipagtanggol ang Pangulong Duterte laban doon sa illegal na droga, ngayon, siya na po ang kakasuhan. Nakakapagtaka naman, bakit siya kakasuhan? Ngayon, siya ngayon ang ginigipit. Kilala niyo ito. Ito yung bukod tangi na taga Leyte rin. Si Congressman Richard Gomez, ngayon po ay kakasuhan na. Nakakatawa. Sinasabi niya lang ang katotohanan na nalinis ng Pangulong Duterte ang Leyte regarding sa pinagbabawal na droga again sa pinagbabawal na droga kampanya ng dating Pangulo sa pinagbabawal na droga. Ito na. Literal na panggigipit umano ang nangyayari ngayon dito. Pero ito, ipasok natin. Ano ba ang problema mo, Kuya? Kwento mo sa amin. Survey. Ano naman kung sa survey? Sa inyong survey lang ata yan sige, tuloy. Pasok. Samahan niyo ako sa loob ng 1 oras sa pagtalakay sa mga usapin at pangyayari sa ating bansa. Samahan niyo rin akong himayin ang mga programa ng ating pamahalaan para sa bawat Pilipino sa bagong Pilipinas. Ako ang inyong Papa Secretary or Presidential Advisor for Poverty Alleviation at ito ang Larry Gadon Live! Teka lang Presidential ano daw? Ikaw, i-claim mo. Sige, bahala ka. Tuloy mo. Larry Gadon! Yun daw ang pangalan niya. Tuloy. Sa ng bayan ay tatalakayin natin ngayon ang naganap na latest Okta Research Survey kung saan ay tumaas ang bilang ng mga Pilipino na naniniwala o nag-identify na sila ay pro-Marcos. At bumaba naman ang survey na isinagawa noong August tungkol kay Vice President Sara na ang sinasabi ng mga tamaan ng survey na sila ay hindi na pumapanig kay nauutal na si Kuya. Sara. Kuya, totoo ba yung sinasabi mo? Kasi kung totoo yan, hindi ka nauutal dapat. Lahat yan ay bukal sa puso mo at hindi ka nagbabasa. Alright! Ewan ko magtatanong lang tayo sa ating mga kasama rito. Dito sa channel namin. Kayo ba mga kasama ay naniniwala kayo sa sinasabi nito ni Kuya? Ano pangalan nito? Naniniwala ba kayo na tumaas daw yung survey pabor kung sino nakaupo ngayon? Kami hindi naniniwala. Dahil ang kasalukuyan nangyayari kasalukuyan nangyayari, binaha ang Bicol. Marami hong taga Bicol ang galit na galit.
Hindi lang kay kay kung sino nakaupo ngayon, kung sino rin yung mga nasa likod niya at yung kung sino ay may hawak ng Bicol, yung kongresista doon. Hindi na po sila naniniwala. Kaya wag mo bibilugin ng mga taong bayan, lalong-lalo na sa palatuntunan mo, na tumaas ang survey. Di kwento nyo na sa yan. Sige, tuloy. Hindi na sila pumapanig sa mga Duterte. We. Itong mga pangyayaring ito, lalo na ang mga pagdinig na ginagawa sa Kongreso tungkol doon sa budget ng Department of Education na merong mga confidential funds na hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag kung paano ito na gasto. Kita nyo yung balita. Diba? Lahat ng mga sinabi niya dito ay may patama kay Ate Sara. Diba? Kung ang usapan ay survey lang, survey lang. Sabihin mo lang dyan na mataas ang survey nyo, di umano. Pero may hahapyaw ka pa, patungkol sa confidential fund, iba na yun. Parang meron ka lang tinutumbok nun, kuya. Tama ba? Reactionista lang tayo. Pasok. O nagamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Dalawa na tinumbok niya. Ahensya ng OBP at saka ng DepEd. Literal, malinaw pa sa tubig ng Clearwater na ito ay pambabatikos, di umano. Sige, tuloy. At itong kahapon lamang ay meron na namang lumabas na panibagong issue na itong mga military officers na nag-issue ng kanilang statement na hindi daw nila alam kung saan yung mga ginastos tungkol doon sa mga informants na sinasabi doon sa Office of the Vice President. Kaya ito ay malaking katanungan na naman sa isipan ng mga kababayan natin na kung saan talaga at kung paano ginamit ni Vice President Inday Sara Duterte ang mga pondo na tinatawag na confidential funds na nagtataka sila na bakit na sa loob lamang ng 11 araw ay nakapagtala ng gastusin na milyon-milyon at meron niyang lumabas na issue kahapon na merong pang nirerenta na safe house daw na napakamahal ng bayad na 90,000 na isang buwan at samantalang meron... Di ba? Alam niyo kuya, mura na yung 90,000 isang buwan. Baka kung halimbawa umupa ka, meron ho dyan 500,000 isang buwan. Kaya yung sinasabi niyo, eto pa, meron pa siyang pahapyaw dito. Kung halimbawa ay may kaso o aligasyon, isampa niyo sa korte. O hindi yung papatay nyo dyan sa kamera at kayo ay pinaglalaruan nyo, pinagtatawanan nyo at binabatikos ng binabatikos. Diba? Ganun lang kasimple. Kung meron naman palang problema, gawin nyo. O kung ikaw, pwede ka naman magsampa kung gusto mo. Diba? Yun lang ay reaksyon. Kaya sabi nga dito ni ate, bakit ba yan? Bakit yung issue na yan sinagot na ng COA? Bakit ito ay sinasabi na naman dito? Ayan bakit hindi raw sila naniniwala doon sa statement na ng COA? Yung mga taga-COA nun, merong nanumpa yun. Ibig sabihin, hindi magsisinungaling yun. Eto na naman daw. May pahapyaw daw di umano. Kagaya niya narinig niyo mga kasama kung ano ang statement ni Kuya dito. Ay, may balik natin, no? Maganda raw ang ratings. Pero ang tanong, anong nangyari sa pondo ng bayan at nagkagano ng Bicol? Yung Bicol na pinag-uusapan ay nagbaha-baha. Baha po sa Bicol. Oo. Ang problema doon, yung kiniklaim nila na 5,500 flood control, ano nangyari? Bakit itong mga kaibigan natin dito, hindi lang sa Bicol. Baluarte ito ni ano. Ito. Kayo na pong bahala. Umusga baluarte ito ni ano. Baka mamaya, yung nagsasabi ng magaling dyan, yung laging, yung kasama ni nung nagbigay ng ayuda. Sabi dito ni Ate Karen, magaling daw pala sa ayuda. Pero sa flood control, wala. Nasaan daw ang pondo? Yun ang tanong dito. Sabi pa dito, lampas taong baha, naranasan sa ilang lugar sa Batangas. Doon yun sa probinsya niya, yung magaling magsisisigaw, larga! Doon yun! Sige, pasok Ate Cheryl. Batangas. Nasa pool din sa video ang mga inililikas na residenteng sakay ng bulldozer. Live mula sa Lemery, Batangas. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang lagay ng panahon dyan sa mga oras na ito? Cheryl, malaking bahagi nga
ng Lemery, Batangas yung lubog sa baha. Dahil pa rin yan sa bagyong Katrina. No? Ito nga, nung binisita natin yung doon sa may coastal area, yung ilan sa ating mga kapatid ay hindi na nakalikas dahil sa bilis ng pagtaas ng tubig. Nangangatog sa lamig at bakas ang takot sa mga mukha ng mag-anak na ito mula sa barangay Nonong Castro sa Lemery, Batangas. Tanging tuwalya ang nagsisilbi nilang panangga sa ulan habang nasa bubong ng bahay. Sa lakas ng ulang dulot ng bagyong Christine, lagpas tao na ang baha. Nandun po sila sa bubong, kasama pa yung nanay ko na veterinaire, inihakit po nila sa itaas ng bubong. Opo. Sige po, bali yung tubig dagat tsaka baha, naghalo na po. Opo, ganun din po dahil malapit po sa dagat. Wala na, baha, lubog na sa baha lahat. Kasamang inanod ng baha ang mga pira-pirasong sanga ng puno. Ang mga troso halos bumalot na sa bahay na ito. Sa barangay malinis, marumi at maputik na tubig ang bumalot sa kalsada. Pinasok na rin ng tubig ang ward at emergency room ng Batangas Provincial Hospital sa Lemery. Dahil dito hindi muna tumatanggap ng pasyente ang pagamutan. Isinakay naman sa bulldozer ang mga residenteng ito para makatawid sa rumaragasang tubig sa Kalatagan. Sa sitio Prenza, lubog ang mga bahay. Sa Lipa City, umapaw ang creek na ito. Halos zero visibility naman ang kalsadang dinaanan namin sa bayan ng Kalaka. Nakatabingi ang mga poste at halos matumba na sa kalye. Kaya kustusan naman ang pagsasaayos dito. Kaya sa mga taga-Bico, taga Batangas, dobleng ingat po dahil yung mga kawad ng poste halos nakababa na. Sa mga magpapaabot ng tulong sa mga kanilang mga kamag-anak diyan, alamin nyo muna kung legit yung papadalahan nyo kasi alam nyo sa panahon ngayon, minsan yung iba nananamantala. Kagaya ngayon, yung ibang politika, yung mga epal na politiko, biruin nyo, kasagsagan ng bagyo, kasagsagan ng rumaragasang mga baha, nagpa-print kagad ng tarpaulin. Ang nakapangalan doon, lulong. Yun yung nasasabi nating pananamantala. No? May pangalan pa, ang laki ng placard, no? Nasa truck. Ibang klase. Wag muna kayo basta-basta maniniwala doon sa mga yung mga pajikas-jikas na yan. Nasasabihin yan itutulong natin. Maging wise po kayo. Kung gusto niyo talagang tumulong, meron ho ahensya ang gobyerno para diyan. Doon kayo mag-message. Alamin niyo kayo lang bank account at doon niyo ipidala yung inyong mga kaperahan o yung bukal na pagtulong ninyo doon sa ating mga kababayan. Eto na. Ano pa ba ang sinasabi rito? Meron namang Diyos mio, eto na. Meron pong nahuli, na addictus, binigdictus, o mga droga di umano, dyan sa loob ng palasyo. Ang tanong, bakit nakapasok dyan ang droga di umano? Ang pagkakaalam natin, ang palasyo ay isang napakahigpit na lugar pagdating sa mga ganyang bagay. Hindi ka basta-basta makakapasok at laging may mga magche-check sa'yo. Ewan lang natin ngayon. Kasi noon, medyo napapansin natin mahigpit talaga sila Ito, nakakapagtanong ang mga taong bayan, nagtatanong sila, di ba mahigpit dyan sa Malacanang? Bakit may droga? Sabi dito matapos ilaglag ng PCG, pusher ng droga nahuli sa loob ng Malacanang. Baka naman talaga yun ay isang ayan eto na, bahala na siya magpaliwanag sa inyo. Basta tayo, kung ano yung lumalabas sa video, i-reaction lang natin. Tuloy mo, kuya, ano ba meron dyan? Ito ang balitang tiyak ikagugulat ng lahat. Matapos kumpirmahin ng otoridad na may nahuling drug suspect sa lugar ng palasyo, President Marcos at First Lady Liza Araneta binuking ng ilang netizens. Mismo ang Executive Secretary na si Lucas Bersamin ang kumpirma na totoo ang balitang sa loob ng vicinity ng Malacanang Complex. Nahuli ang 9 na suspect sa pagbebenta ng hinihina ng shabu. Ayon sa National Bureau of Investigation, ang nag-tip sa kanila mismong Presidential Security Group, kung saan pinangalanan si alias Laya at iyan ang di umano'y direktang nagbebenta ng shabu
sa loob ng Malacanang. Ala. Kasama pa sa mga pinangalanan na naaresto ay sina Brian Bartina, La. Melvin Santiago, Freddy Nasio Jr., Esperanza Pulido, Joan Garcia, Ronnie Lau, Sulpicio Casiler Jr. at Leonardo de la Cruz Asa. Panoorin ang detalyadong report kung saan ngayon pa lamang hindi na makapaniwala ang maraming Pilipino sa exclusive report na kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sa loob ng Malacanang Complex nahuli ang siyam na hinihinalang nagbebenta ng shabu. Panoorin ang full video. Pero bago natin panoorin yan mga kasama, bago natin na ipagpatuloy, meron lang tayong pag-uusapan. Hindi naman basta-basta makakapasok yung mga ganyan tao dyan dahil napakahigpit, Ang tanong dito, baka naman merong konsabahan na nangyayari dito, di umano. O merong basbas, di umano. Yan lang ang katanungan dito, Kaya kayo mga kasama, kung kayo ay naniniwala na may ganong sitwasyon dito sa loob ng Malacanang, huwag kayo magpahuli. I-comment nyo dyan sa comment section. Kung hindi naman kayo naniniwala, edi i-comment nyo dyan, hindi kami naniniwala. Baka gawa-gawa lang yan ni ano. Oo, kung sino ini-interview dyan. O, eto na. NBI at PSG kinumpirma ang siyam na suspect na nahuling nagbebenta ng droga sa lugar ng Malacanang. Secretary Lucas Bersamin kinumpirma. Totoo ang balita. Yun na, kinumpirma na. Eto, pasok natin. Mukhang wala nga raw takas mula sa katotohanan at hagupit ng kapalaran ang palasyo ng Malacanang. Dahil sino raw bang mag-aakala na sa kabila ng pagiging elegante at sagrado ang lugar ng palasyo, dito'y mapubuko ang isa sa mga pinakadiumanong tinatagong sikreto. Kapapasok lamang na balita na kinumpirma ng National Bureau of Investigation at ng Presidential Security Group na mukhang mababalot muli ng kontrobersya at makakaladkad ang pangalan ni na President Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos nang kumpirmahin mismo ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin na sa lugar ng kinatitirikan ng Malacanang Palace nagkaroon ng drug den operation sa San Miguel, Manila ang mga otoridad at dito'y nakuha ang ilan sa mga hinihinalang parapernalya at illegal substance na ayon mismo sa ilang ahensya ng pamahalaan kabilang ang PIDEA, NBI at Presidential Security Group. Mukhang mas malalim pa ang mangyayaring investigasyon patungkol sa nasabing breaking news. Maraming netizen ang naging bahas na naging revelasyon ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin kung saan kinumpirma nito na sa San Miguel, Manila, malapit sa Malacanang, nagkaroon ng drug den operation kung saan nakita na bukod sa mga hinihinalang gamit sa pagre-repack ng illegal na droga, tila nahuri din ang pusher malapit sa Malacanang sa Manila. Ayon sa kumpirmadong report mula sa Inquirer.net, Palace capture cohorts of alleged drug pusher in Malacanang. Palace on Thursday urged law enforcers to relentlessly pursue the capture of the accomplices of an alleged drug pusher arrested in Malacanang complex. In a statement, Executive Secretary Lucas Bersamin said the Palace commends the National Bureau of Investigation, Presidential Security Group, Philippine Drug Enforcement Agency and police for the arrest of the suspect identified as Edgar Ventura, who goes by the alias Faye. In a statement last October 22, the NBI said they received information about Faye and certain Francisco Soriano Jr. or Junton, who are allegedly involved in selling shabu and keep a drug den in San Miguel, Manila. Authorities conducted an operation on October 16, which led to the arrest of Faze. He was later brought to the NBI Dangerous Drugs Division office for booking and processing. They also seized 9 heat-sealed transparent plastic sachets containing white crystalline substances suspected to be illegal drugs. NBI said in a statement, the seized drug items were submitted to the NBI Forensic Chemistry Division for examination. The 15 individuals present inside the premises during the operation were also invited to the DDD office for drug tests. The NBI also said Ventura... Ito ay isang patunay o isang video na meron talagang naaresto.
Nako, ito na. Ito na yung sinasabi natin, ha? Bibigay ko naman kayo sa video kung saan, ito na, panggigipit na po ito, di umano, ha? Dahil siya po ay isang, kasama nitong mga ito para mag-imbestiga, nakakagulat na lang, ano? Bigla na lang ito, bigla na lang siyang kasama sa kakasuhan. Yan ay balita, ayon niya sa teleradyo serbisyo. Sila po ang nagbigay ng video na ito, ha? So, ayan, pakinggan natin mga kasama. Baka naman na talagang pinag-initan, gawa ng inamin ni Congressman Gomez na talagang mayroong may mga paglilinis na naganap noong panunungkulan nila. At siyempre maganda naman yung paglilinis na yun sa illegal na droga, laban sa illegal na droga. Ngayon, baka may nasagasaan ito si Richard Gomez, si Congressman. Kaya ito, para naman maliwanagan tayo kung totoo ba. Sabi dito, 12 barangay sa Naga City lumubog. Okay, give na tayo doon. Ito, pakinggan natin. Of grave threat ang isang kapitan ng barangay laban kina Leyte 4th District Congressman Richard Gomez. Wait. Umpisahan natin, ha? Umpisahan natin. Steve Ras. Yes, Steve. Dito ininaghain ng kasong conspiracy for grave coercion of grave threat ang isang kapitan ng barangay laban kina Leyte 4th District Congressman Richard Gomez, Tabango Mayor Bernard Jonathan Remandaba, isang abogado at 10 tauhan ng PNP-CIDG. Ang nasabing kaso ay inihain ng kapitan ng barangay Manlawan sa Tabango Leyte na si Albert Morilla sa pamamagitan ng special power of attorney mula sa totoong complainant na si Darlito Nunez. Ayon sa complainant, pinuntahan siya ng mga tauhan ng CIDG para gumawa ng sworn affidavit at idawit ang pangalan ni dating Congressman Sing Veloso na umano'y mastermind sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Anthony Nunez noong 2016. Maging ang anak ni Darlito na si Aiden Nunez ay inanok rin ng 1 milyon at 5 milyong piso na paunang bayad para gumawa ng affidavit saka inagay na mastermind ng dating kongresista. Mismo ang alkalde ang nagsabi na ang pera ay magagaling daw kay Congressman Gomez, kung saan ang abogadong si Attorney Rem Beryl Veloso na anak naman ni San Isidro Mayor Remedio Veloso ang kukontak sa kanila para sa pagsasagawa ng affidavit. Dahil umano sa takot, nagpatulong si Darlito sa kapitan para magsampa ng kaso, kung saan 10 taon naman ng PIDG ang nakilala nito na sina Police Executive Master Sergeant Samson Picardal at Patrolman Fernando Songtalia Jr. Kaserbisyo mo Steve Raz para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Salamat sa iyo. So, yun. Isang patunay na sinampahan nga talaga ng kaso ito si Congressman Richard Gomez, no? Bakit? Ano nangyari? Kasi siya ay kumakampi sa mga Duterte. Alam nyo naman, ito para mas maliwanag. Ang sabi pa nga dito, Richard Gomez, gurgur at kinasuhan matapos ipagtanggol ang war on drugs ni former President Rodrigo Duterte. Alvarez may resback. Yan Yan ang usapin dito. Pwede mo ba ipasok yan, kuya, para alam namin ang usapin. Kung bakit ba kinasuhan talaga. Sige, pasok mo. Ang Leyte 4th District Representative na si Richard Gomez, Tabango Mayor Benjo Remandaban, kasama ang abogado at 10 kapulisan ng CIDG ay kinasuhan ng multiple charges. Noong October 20, 2024 naghain ng kasong conspiracy for grave coercion at grave threat ang isang barangay captain laban kina Leyte 4th District Congressman Richard Gomez. Tabango Mayor Bernard Jonathan, Benjo, Remandaban gayon din sa isang abogado at 10 kawani ng Criminal Investigation and Detection Group sa opisina ng prosecutor sa Palompon, Leyte nitong October 23, 2024. Si Albert Morilla, kapitan ng Barangay Manlawaan, Tabango, Leyte ay naghain ng naturang mga kaso sa pamamagitan ng special power of attorney mula sa totoong complainant na si Darlito Sevilla Nunez. Kwento nito na humingi ng tulong sa kanya si Darlito dahil sa ginawang panghaharas at pamimilit sa kanya ng kapulisan ng CIDG. Kwento ng biktima na nitong Setyembre 2024 ay pinuntahan daw siya ng aabot sa 10 mga kapulisan ng CIDG para mag-execute ito ng sworn affidavit at idawit ang pangalan ni dating Congressman Ching Veloso na di umano mastermind sa pamamaslang sa kanyang kapatid na si Anthony Nunez noong taong 2016. Inalok pa daw ito ng matitirahan sa Manila na may 24 hours na security at 5 milyong piso kapalit ng gagawing sworn statement.
Una nang umayaw si Darlito pero bumalik ulit ang mga kapulisan at sinabi nitong utos ng regional head ng CIDG 8 na makapag-execute ng affidavit. Dito na daw nagpasya si Darlito na humingi ng tulong sa kanilang kapitan dahil sa takot. Ayon naman sa anak ni Darlito na si Aida Nunez, nakipagkita umano sa kanya si Tabango Mayor Benjo Rem Andaban nitong buwan ng Agosto at Setyembre 2024. Na kung saan binigyan daw ito ng 1 million pesos at 5 million pesos na paunang bayad para sa gagawing sworn affidavit. Sa kanilang pag-uusap ay makipagtulungan umano na buhayin ang kaso ni Anthony Nunez at i-implicate si dating Congressman Ching Veloso na mastermind sa pamamaslang. Ayon pa sa salaysay nito, na sa kanilang pagkikita ni Mayor Benjo ay sinabi nito na si Congressman Richard Gomez ang magbabayad ng 5 million pesos at siya rin ang bahala sa magiging gastusin ng kanyang pamilya. Matapos ang kanilang pag-uusap ay hiningi ang Facebook ni Aida at pinabigay kay Attorney Rem Beryl Veloso, anak ni San Isidro Mayor Remigio Veloso nang sa gayon ay makontak ito para sa pagsasagawa ng affidavit. Pinakita naman kay Darlito ang mukha ng mga kawani ng CIDG na nagpumilit sa kanya na gumawa ng affidavit na kung saan ang nakilala lang nito ay sina PEMS Samson Pacardal, Patrolman Fernando Sangalia Jr. at 8 iba pa. Idinawit ang pangalan ni Congressman Richard Gomez sa kaso matapos na siya ay magsalita laban sa paniniwala ng Quadcom ukol sa EJK. Ito ay kaugnay sa pagtatanggol ni Gomez sa matagumpay na war on drugs ni former President Duterte. Tulad ng inaasahan ng marami, dahil sa pagsasalita ni Richard Gomez gagawa nito ng kaso, at ipapagurgur, so, heto na nga yun. Halata naman na political motivated ang kaso ni Richard Gomez dahil matagal na pala ito nangyari noong 2016 pa. Ang kapalaran ni Richard Gomez ay hindi nalalayo sa kapalaran ni Representative Dante Marcoleta at ni Pantaleon Alvarez. Samantala, sinabi naman ni Alvarez na kamailang nasuspende dahil sa pagkontra sa People's Initiative ay hindi mangyayari ang war on drugs kung hindi ito suportado ng taong bayan at pinayagan ng Kongreso noong 17th at 18th Congress. Tama! Karamihan ng mga miyembro ng Kamara noon, nandito pa rin sa 19th Congress. Kung guilty si dating Pangulong Duterte, iisa lang ang ibig sabihin niyan, guilty rin ang Kongreso. Ang issue na ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si Jalan TV17. So ito na, ha? Mamaya na i-reaction mo, kuya. Ganto, pag-usapan natin, bakit ba talaga siya, ngayon, ang pang nangyayari ngayon, parang siya ngayon ang ginigipit. Oo, matagal na kaso, 2016. Dahil nga nagsalita si Congressman Gomez at pumapabor sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito na. Ngayon siya ngayon ang dinidiin, ang pinagkakaisahan. Bakit? Sino naman may problema dyan? Kilala na si Lulong, di ba? Oo, basta pag nalaman ka nila na pumapabor ka sa Duterte, sigurado gagawan ka na ng problema, di umano. Kagaya kayo nangyari kay Alvarez, di ba? Ano nangyari? At hindi nyo ba alam, ito makwento ko lang Alam niyo po ba na walang budget ang Davao? Ang congressman ng Davao na si Pulong, wala hong budget na natatanggap. Pinagkaisahan po yan. Basta mga ganyan hindi malayo ito. Baka mamaya pagdating ng oras, si Richard Gomez ay mawalan na rin ng budget ito. Sa nakikita natin sitwasyon. Biruin nyo nagsalita lang siya. Ibig sabihin, isa siya sa mag-iimbestiga. Ngayon, pinatunayan niya lang sa tao, harap ng mamamayang Pilipino kasi naka-live po yun Pinatunayan niya lang na yung war on drug, marami pong natuwa. Marami ang naging, marami ang nagbenepisyo. Siguro, hindi matanggap nitong mga, alam niyo na, yung mga maliliit na buhayan na lumaki na, at hindi matanggap na mga lulong, na itong si Congressman Richard Gomez ay papabor doon sa dating Pangulong Duterte, eto na, problema na. Diba? Naniniwala ba kayo mga kasama? Ito, ginagawa na ng problema si Congressman Gomez. No? Pero sabi nga natin, basta kabutihan, mamamayagpag. Ang kasamaan ho, laging wala yan. Huwag nyo intindihin ang mga kasamaan. Kita nyo, nangyayari, habang sinisiraan nila ang Duterte,
lalo naman tumataas ang mga Duterte. Nagtataka lang ako doon sa isa nagsalita kanina eh. Ano ba yun? Attorney dati. Yung ratings daw, ayon sa survey. Sa may banat ba naman may pahapyaw pa na, yung BP raw hindi raw palawanag yung mga, ginamit pa yung platform niya. Yan ang sinasabi natin. Kung hindi ka nila kaalyado, wala ka. Hindi ka kasama sa hindi ka nila bibigyan ng pondo di umano. Sabi pa nga doon, stick to the plan, ika. Kwento niyo sa kaibigan niyo, kamag-anak niyo kung ano nang nangyayari. Ang dapat nga dito, ang lumalabas na issue dito saan napupunta yung pondo ng bayan? Nasaan yung mga proyekto na pinagmamalaki, pinagyayabang? Eto na. Nag-fact check na ngayon ang bagyo. Bumaha. Ngayon, nalaman ng taong bayan na wala naman palang flood control. Naubos ang budget. Nasaan ang budget di umano? Nangutang, nagbenta ng ginto, para saan gagamitin? Fact check. Nag-fact check na ang... Wala. Tapos sasabihin nyo, mataas ang ratings nyo. Sa survey. Kwento niya sa pagong, wag sa unggoy. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita. Mga bagong balita. Kung may komento ka, suggestion, i-comment sa comment section. Pag-usapan uli natin bukas. Hanggang sa muli. Bye-bye!